Hunyo 30 taong 2016, araw ng mailuklok sa pinakamataas na posisyon ng gobyerno ang tinaguriang The Punisher na si Pangulong Rodrigo Duterte. Naging matunog ang pangalan ni Duterte nang dahil sa advokasya nitong sugpuin ang napakalaganap na problema ng drug sa bansa. Sa mismong pag-upo ni Duterte ay talagang binuweltahan kaagad nito ang operasyon kontra droga kung saan ikinasa ang Project Double Barrel na tinatawag bilang Oplan Tukhang at Oplan HVT o High Value Target. Naging madugo ang naturang war on drugs ng pamahalaan kung saan umani nga ito ng pambabatikos galing sa oposisyon. Ngunit sa likod ng mga pagpuna ay siyang mas pinaigting palalo ng pamahalaan ang naturang operasyon. Bagay na walang sinasantong pangalan o propesyon ang naturang war on drugs kung saan matapang na isiniwalat ni Duterte sa publiko ang bawat pangalan ng mga politikong sangkot sa iligal na kalakaran, partikular na ang mga mayors na umano'y isa sa pinakamalaking protektor ng drugas sa bansa. Bagay na sa mismong panunungkulan nga ni Duterte, todas ang nasa 28 bilang ng mga mayors at vice mayors kung saan karamihan dito ay mga alkalde na nasa tinatawag na narcolist ng pamahalaan. Kaya ngayon ay isa-isahin natin ang mga alkalde o mayor na umano'y may kinalaman sa kalakaran ng drug na pinatahimik o napaslang sa kapanahunan ng war on drugs. Swear that I will faithfully fulfill my duties as President of the Philippines, so help me God. Bago pa man maupo bilang Pangulo si Mayor Rodrigo Duterte, naging mainit na sa mata nito ang naturang kalakaran ng iligal na drogas sa kanyang pinamumunuang syudad sa Davao. Bagay na nang kumandidato nga ito bilang Pangulo ay talagang panay paalala na ito sa mga sangkot sa iligal na hanggat maari ay tumigil na ng dahil talagang wala umanong puwang ito sa lipunan at nagbabantang totodasin sa panahon ng siya'y mahalal. At sa mismong pag-upo nga ni Pangulong Rodrigo Duterte, dito na niya isiniwalat ang nakakaalarmang bilang ng mga taong sangkot sa kalakaran ng iligal na talagang umabot ng milyong bilang. Ngunit talagang ibinunyag rin ni Duterte ang pangalan ng umano'y mga narco-politician na karamihan sa mga ito ay mayor o alkalde na naging protektor ng iligal sa kanilang pinangsasakupan. Bagay na hindi nga maitatanging pumalo sa dosenang bilang ng mga alkalde ang natodas sa panahon ng giyera kontra droga ng administrasyon kung saan ilan nga dito ay naugnay sa naturang drug-related death at ang iba namay purong away politikal lamang. Una sa listahan ay si Samsudin Dimaokom. Si Samsudin Dimaokom ay isang mayor ng Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao. Pinasok ni Samsudin ang politika taong 2012. Ito'y matapos inendorso ng nooy gobernador na si Esmael Manguda Dato. Nakilala si Dimaokom sa bansag na pink mayor. Ito'y nang dahil sa kahiligan niya ng kulay na pink. Makikitang ang mismong bahay ng mayor ay kulay pink rin ang naturang sasakyan nito at kahit moske sa kanilang lugar ay pininturahan ng kulay pink. Isa sa hugot ng mayor sa pagkahilig nito sa kulay pink ay nang dahil umano ang kulay ito ay nagsisimbolo ng love and peace na dapat at kinakailangan ng isang rehiyon na dekada ng nabalot ng Moro insurgency. Bagamat hinangaan man si Samsudin ng kanyang mismong mga kababayan sa Maguindanao nang dahil sa kanyang kabutihan, sa di inakala kasama pala sa naturang listahan ang mayor at mismong asawa nito sa narcolist politician ni Pangulong Duterte. Bagay na siyang mariing itin ng ginaman ng mayor at kanyang asawa ang pagkadawit. At bilang tugon sa pagkadawit ng kanilang pangalan, kaagad silang sumuko sa mismong kapulisan at nag-utos ng isang mandatory drug test sa kanyang mga tauhan upang patunayang siya'y walang kaugnayan. Ngunit Oktubre 28 taong 2016, isang checkpoint ang ikinasa ng mga pulisya sa Makilala, North Cotabato. Ito'y nang makatanggap sila ng impormasyong may gagawing drug transport ang mayor kasama ang kanyang mga tauhan. Ngunit nang sitahin na ng mga pulisya ang convoy ng mayor sa mismong checkpoint, kaagad na lamang umanong nagpaputok ang mga tauhan ng mayor na nagresulta sa matinding sagupaan. Dito na pinaulanan ng mga otoridad ang convoy ng mayor na resulta nga sa pagkasawi ng 10 katao, kabilang na ang mismong mayor na si Samsudin Dimaokom.
Si Rolando Espinosa Sr. ay mayor ng Albuera, Leyte. Taong 2016 nang unang maupo sa posisyon si Espinosa, kasabay na rin ng naturang pag-upo ni Duterte bilang Pangulo. Kilala ang pamilyang Espinosa sa Albuera nang dahil sa tila maranyang buhay ng angkan, kung saan nagmamay-ari lang naman ito ng 3 malalaking bahay, hotel at iba pang ari-arian. Ngunit sabit ang pangalan ni Rolando Espinosa Sr. kabilang na ang kanyang anak na si Kerwin Espinosa sa naturang narcolist ni Duterte. Kaagad binantaan ng Pangulo ang mag-ama na sumuko sa loob ng 24 oras at huwag nang manlaban pa. Kung kaya't kinabukasan, sumuko si Rolando Espinosa kay PNP Chief Bato de la Rosa sa mismong Camp Crame at nanawagan sa kanyang anak na sumuko na rin. Dito na inamin mismo ni Rolando ang pagkakasangkot ng kanyang anak sa illegal na kalakaran kung saan mayroon pa nga itong standing warrant of arrest. August 24 taong 2016, ilang araw lamang matapos ang pag-surrender ni Espinosa, kaagad itong tumungo sa PNP upang humingi ng tulong at proteksyon ukol sa umano'y natatanggap niyang banta sa buhay at isisiwalat din niya umano ang mga koneksyon ng kanyang anak ukol sa illegal na kalakaran. Bagay na kaagad nga itong isinailalim sa police custody. At sa paglipas ng ilang buwan, Oktubre 5, isang search warrant ang ginawa sa mismong tahanan ni Rolando Espinosa kung saan nakumpiska ng mga otoridad ang mga nakatambak na armas at mismong mga illegal na gamot. Kung kaya't kaagad na inaresto si Espinosa at dinala sa Baybay Leyte Regional Trial Court. Ngunit isang buwan ng lumipas, Nobyembre 5, todas si Mayor Espinosa at ang kapwa inmate nitong si Raul Yabs sa kanilang mismong siyelda sa Baybay Leyte Provincial Jail. Ito'y matapos umanong manlaban sa mga CIDG operatives. Si Reynaldo Paruhinog ay mayor ng Ozamis City sa Misamis Occidental. Taong 2001 nang unang maupo bilang mayor si Reynaldo, kung saan naging matagumpay ang political career nito na umabot ng 5 termino. Ngunit sa likod nito, kilala rin ang mga Paruhinog sa Ozamis sa kanilang illegal na kalakaran kung saan konektado pa nga ito sa kilalang notorious syndicate group na Kuratong Balileng. Bagay na taong 2016, isa si Paruhinog sa humigit 100 public officials na pinangalanan ni Pangulong Duterte na may kaugnay o sangkot sa illegal na kalakaran ng bato. Ngunit mariin mang itinanggi ni Reynaldo ang mga paratang sa umunoy pagkakasangkot niya sa illegal, bagay na talagang malakas ang ebidensyang hawak ng mga otoridad na magdidiin sa kanya. At hanggang Hulyo 30 taong 2017, sa oras na 2:30 ng madaling araw, isang operasyon ang ikinasa ng Ozamis City Police at CIDG Region 10 kung saan bitbit ang 6 na search warrant laban kay Mayor Reynaldo Aldong Paruhinog at sa iba pang kasamahan nito na ukol sa umunoy unlicensed gun na nakaimbak sa naturang mga bahay ng Paruhinog. Ngunit ang naturang operasyon ay talagang nauwi sa madugong bakbakan kung saan ayon pat pinaputukan umano ng mga tauhan ni Paruhinog ang mismong mga otoridad na nagresulta sa sagupaan. Sa naturang insidente, todas ang 15 personalidad kabilang na si Mayor Reynaldo Paruhinog, asawa nitong si Susan, kapatid nitong si Octavio at Mona at iilan nilang tauhan na kasamang nanlaban. Si Antonio Halili ay mayor ng Tanawan, probinsya ng Batangas. Bantog ang pangalan ni Halili sa kanilang bayan ng dahil sa tila ba kamayng bakal na paraan kung kanyang itrato ang mga taong sangkot sa krimen at lalo na't ang mga sangkot sa illegal na kalakaran. Bagay na sa mismong pagpasok nga ng Administrasyong Duterte kung saan ipinatupad ang giyera kontra droga, naging mas tumnog pa ang pangalan ni Halili nang dahil sa kanyang parusang tinatawag na walk of shame, kung saan ipinaparada sa buong syudad ang mga personaheng sangkot sa droga, kung saan may nakasabit na cardboard sa bawat katawan na may nakasulat, "Ako'y pusher, huwag tularan." Ngunit sa likod ng kanyang pagpapakitang suporta sa kampanya kontra droga, kalaunan taong 2017, sabit ang pangalan ni Mayor Antonio Halili na umano'y may kinalaman pala sa kalakaran ng illegal sa kanilang bayan. Ngunit itinanggi man ng husto ni Halili ang mga paratang, naging dahilan pa rin ito upang withdrawin ang kanyang supervisory powers sa mga local
local police sa kanyang syudad noong Oktubre taong 2017. At sa paglipas nga ng mga buwan, July 2, 2018, kasagsagan ng flag ceremony sa mismong Tanawan City Hall, bigla na lamang humandusay ang katawan ng mayor. Ito'y matapos tamaan ng bala sa kanyang mismong dibdib. Kaagad namang rumisponde ng putok ang tauhan ng mayor sa mismong pinanggalingan ng bala, ngunit wala na sa posisyon ang suspect na tumira sa mayor. Bagamat nadalaman sa ospital si Mayor Halili, kalaunay binawian rin ito ng buhay. At ayon nga ni Pangulong Duterte ay kunwari at pagpapanggap lamang umano ang naging aksyon ni Halili laban sa droga upang matakpan ang pagkasangkot nito sa naturang kalakaran. Si David Navarro ay isang mayor ng Clarin, Misamis Occidental. Taong 2013 nang unang maupo bilang board member sa 2nd District ng Misamis Occidental si Navarro at matagumpay ngang naipanalo ang posisyon ng mayor taong 2016. Ngunit taong 2019, naresto si Mayor Navarro sa Mactan, Cebu International Airport. Ito'y matapos ereklamo ng pambubugbog sa isang masahista at act of lasciviousness. Sa kuha ng isang CCTV footage sa naturang massage pa sa Cebu, makikitang pasimpleng sinuntok ng mayor ang isang lalaki at ito'y pinatalikod at tinuhod pa. Ang naturang pambubugbog ay resulta umano sa paghindi ng lalaki na bigyan si mayor ng babaeng masahista, bagay na nagalit umano ito. Ngunit nang mapagbigyan ng mayor sa gusto nito, dito na umano sinubukang suhulan ng mayor ang babaeng masahista upang gumawa ng bagay na hindi kaakit-akit. Dahilan nga na inereklamo ang mayor at sinampahan ng kaso. Ngunit Oktubre 25 ng parehong taon, habang nakasakay sa isang mobile si Navarro na patungo sana sa Cebu Prosecutor's Office para harapin ang mga nakasampa niyang kaso, bigla na lamang hinarang ng isang van ang sinakyang mobile ng mayor kung saan sakay sa van ang tinatayang nasa 10 lalaki na purong may bitbit na matataas na kalibre ng baril. Dito na hinila ang mayor palabas sa mobile at kaagad pinaputukan ng ulo na nagresulta nga sa agarang pagkasawi nito. Walang habas ring tinadtad ng bala ang naturang mobile na sinakyan ng mayor na nagresulta sa pagkasugatan ng 4 pang personahe. At ayon nga sa report na isa rin si Mayor Navarro sa mga pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang narco-politician na may kinalaman sa patuloy na laganap ng iligal sa kanyang lugar. Si Mariano Blanco III ay isang mayor sa bayan ng Ronda, probinsya ng Cebu. Naging pabalik-balik na sa posisyon si Blanco kung saan mayor na ito mula 1998 hanggang 2007, vice mayor taong 2007 hanggang 2010 at nasa pang-4 na termino na mula taong 2010 nang muli itong mahalal bilang mayor. Ngunit taong 2017 napasama ang pangalan ni Blanco sa naturang narco-politician list ni Pangulong Duterte dahilan upang tanggalan siya ng supervisory powers sa mga local police nang dahil sa pagkasangkot nito. September 5 taong 2018, bandang 1:30 ng madaling araw, isang van ang pumarada sa town hall ng Ronda kung saan lulan ito ng mga kalalakihang may bitbit na matataas na kalibre ng baril. Kaagad pumasok ang mga sospek sa mismong tanggapan ng mayor at walang habas nilang pinaputukan ang mayor na sa mga oras na iyon ay natutulog lamang sa sofa sa loob ng kanyang opisina. Kaagad din namang naisugod ang mayor sa pagamutan, ngunit kalaunan binawian rin ito ng buhay. Si Cesar Perez ay mayor ng Los Baños, Laguna. Isa ng subok na politiko si Perez kung saan taong 2001 pa nang maging mayor na ito na tinapos ang 3 termino. Taong 2013 naman nang tumakbo muli sa pagka-mayor si Perez matapos itong maupo bilang vice governor ng Laguna mula taong 2010 hanggang taong 2013. Isa sa mga advokasya ng mayor ay nakatutok sa environmental protection kung saan naging first municipality ito sa buong bansa na nagban sa paggamit ng plastic bag. Ngunit naging isa man sa pinakahinahangaang politiko si Perez sa kanilang bayan. Sabit pa rin ang pangalan nito sa narco-list politician ng Pangulo kung saan 2019 nang tinanggalan nga ng police power si Mayor Perez nang dahil sa pagkadawit ito sa illegal trade. Ngunit saad ng mayor na purong pamumulitika lamang umano ito nang dahil 2017 pa daw ay may mga usap-usapan ng sangkot siya
siya, ngunit sadyang binaliwalan niya ito sa kadahilan ng wala umano itong katotohanan. Kasunod na taon, December 3 taong 2020, sa mismong Los Baños Municipal Hall bandang alas 8:45 ng gabi, bigla na lamang binaril ang mayor ng di nakilalang dalawang lalaki na pinunto mismo ang likurang ulo nito at dalawang tama sa dibdib. Kaagad isinugod ang mayor sa ospital, ngunit bandang alas 9, tuluyan na rin itong binawian ng buhay. Ang mga pangyayaring ito ay ilan lamang sa mga politikong pinatahimik sa kasagsagan ng giyera kontra droga ng pamahalaan, kung saan karamihan nga nito ay mga di umano'y narco-politicians na minsan ang pinangalanan at binalaan ng Pangulong Duterte na hanggat maari ay umiwas sa kalakaran ng droga para sa kapakanan at ikabubuti ng bayan.